natin yung pangalawang breeder na nagkaroon ng krillings. So mapapagpag na sila, mga isa dalawa, bukas makalawa yan, pagpag na lahat yan. Okay. Ayun, update tayo mga kalakwatsero sa ating crayfish. Ito yung pangalawang pangalawang breeder natin na nagkaroon na ng krillings. Ayan, 'di ba? Di ba yung una nating una kong video tungkol doon sa isang crayfish natin o breeder natin na napisa na o aming pinagpag dito. So, ayan ngayon, kung makikita natin yung kanyang tiyan, ayan nagagalaw-galaw, ang dami rin yan, Tapos dito, meron na rin, meron nang humiwalay, nasaan na ba yan? So, na yan, di ba, ayan ang liit, parang alamang. So, ang gagawin namin ngayon, ayan, sayang nga lang may namatay dito na isa, na persa siguro yan, ayan. Ayan ayan tumihaya na, sayang, may napatay na isa. So ang gagawin namin ngayon dito, ililipat namin dito sa pinakang nursery namin yung mga pang krillings natin. Nandito na yung unang pinagpag natin na halos nasa 300 krillings, meron na yan dyan ngayon. Tingnan natin ngayon, update lang tayo. Nag-molt. Tapos, siya nga pala mga kalakwatsero, update tayo ngayon. Ayan, pang isang linggo na po nila to. Unang natin to, pinagpag natin, hiniwalay natin to noong January 15. So ngayon ay 21. Pang isang linggo na nila. At saka yan, na rin sila, nag-molt na rin. Eksakto isang linggo, ang dami nang nag-molt niyan. Ayan. So ang dami na nag-molt niyan. Eksakto isang linggo siya. Okay, so ang gagawin natin ngayon, ilalagay natin dito kasama yung kasama yung breeder, yung nanay. Huwag na nating ipagpag para walang mamatay kasi sayang, may namatay na nga isa dyan, hindi pa na ipagpag. Paano kaya kung ipagpag dyan? Ayan, ang ginawa natin, meron tayong dangka at saka darko dyan. Ayan. Yan po yun, dyan natin ilalagay yung ating breeder na isa. Itong isa na to na hayaan na lang natin na hayaan namin na kusang humiwalay yung kanyang mga krillings. So dito natin ilalagay, ang ilalim niyan ay mayroong butas-butas. Kapag nalaglag siya dyan, kusa na lang lalabas kasi maliliit din lang yan dyan. At mayroon na rin tayong pipe dyan, nakasit up na siya dyan. Okay, so hayaan na lang natin na na kusa silang para mas malusog, mas malakas yung para mas malakas yung mga krillings natin. Yan. Yan. Okay. So ito po maliit lang to, nasa 3 inches lang yan. 3 inches o 3.5 siguro. Ngayon, mabilis silang lumaki. Mabilis lumaki itong mga ito. So ito na, kaso yung aking katig na nilagay dito na hindi pa nga nagagamit nasira na agad. So nabaklas nga. So hindi na rin makakaakyat yan. Hindi rin tataob, gawa ng lapat na yung lapat na yung puwit niya dito sa pipe. Okay, so kung makikita natin, may mga butas-butas yan, Yan. So lalabas na rin yung mga krillings dyan kapag ka nalaglag. Okay, sige, na natin, i-transfer na natin to. Hindi niya mabibigyan Ito nga pala, may tumutulo rito. Ayan. Kasi ang ginawa nito kanina ay binawasan na yung tubig. Kasi mahigit 1 linggo na yung tubig na yan dyan. Binawasan ng tubig.
Tapos pagkabawas ng tubig, syempre para hindi ma-water shock yung mga krillings, ang ginawa ay naglagay tayo rito ng isang container at pumapatak-patak lang siya. Ito'y tubig na galing doon sa pond, sa malaking pond. Para hindi sila ma-water shock. So unti-unti lang ang bagsak, unti-unti ang bagsak niya. Yan, hindi bigla, no, kasi wala tayong filtration dito. Kaya at ang ginamit nga pala namin, hindi ko na ito nung nakaraan, ay aerator lang, napakaliit. Yan, no. Ito lang yung gamit na aerator para dyan. Kaya para sa ating mga krillings. So siguro mga 1 buwan, 2 buwan, pwede nang ilipat ulit yan doon sa isang malaking pond natin para doon naman sila mag-mature. Okay, sige, lipat na natin itong ating breeder. Dandahan lang. Ayan, oh, gumagalaw-galaw talaga yung parang nananagwan yung nanay, parang sinasagwanan niya yung kanyang mga anak. O siguro pinalalabas niya. Kaya ganyan. Sige, dandahanin natin. Yan, sige. Yan. Dandahan. Hindi ko tingnan ang ilalim. Ito. Yan. Yan. Kita naman. Ano mo na lang? I-swing, sabay mo na. Ayan, i-transfer na natin yung ating, ayun na, nagtago na. Nagtago na siya. Tabingi na. Dapat siguro alisin na lang itong ganun nga natin. Iikot natin kasi nabali yung katig. Nabali yung katig Nabali ang katig. Yun. So okay na yan. Hintayin na lang natin na mapagpaglahat yung kanyang krilling. Siguro mga ilang araw lang yan dyan. Bukas makalawa, wala na yan. Ayun, meron ng isa na nalaglag, Yun, na nagtago na rin. Yun. So yun mga kalakwatsero, update natin sa ating ngayon, sa ating krillings, sa ating crayfish, sa ating breeder, no? Yan yung pangalawang breeder na nagkaroon ng krillings. So mapapagpag na sila, mga 1, 2, bukas makalawa yan. Pagpag na lahat yan. Okay? So yun, thank you mga kalakwatsero sa patuloy na panonood. Yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Pindutin na rin ang notification bell para kapag mayroon tayong bagong video, mga update sa ating pong mga naumpisahan dito. Ano yan? Ano yan? Isa na yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ba't nagagalaw-galaw? Insekto. Yeah, para kapag mayroon tayong bagong video sa ating mga update natin dito sa ating backyard, ay agad-agad po kayong mano-notify. Thank you mga kalakwatsero. God bless po.